Ganon din, mga kaibigan, mga kapatid, na nagiging maluwag ang kalooban at madali tanggapin ang mapapait na pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng ano? Tulad po ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Medyo bibigyan natin bahagya itong mapait, sobrang masakit na pagsubok, itong wafatul ahibba, pagpanaw ng mahal sa buhay. Tandaan ninyo, walang pag-aalala na ang pagpanaw, pagyaon, pagkamatay ng mahal sa buhay, ito ang pinakamalaki o pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao. Lalong-lalo na kung ang pumanaw ay mga magulang mo. Lalo na ang ina sa mga kababaihan, kapag pumapanaw ang ina, ay napakasakit sa mga anak. Subhanallah. Napakasakit sa mga anak. Nakaramay nila sa hirap at ginawa. Nakakausap nila sa mga problema. Nagbibigay payo, tapat na payo. Kaya kapag nawawala ang mahal sa buhay o ang magulang, lalo ng ina, napakasakit sa mga anak. O di kaya, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pumanaw, napakasakit. Alam natin yan. Napakasakit. Maging ang nasuno, naramdaman niya itong kirot, sakit ng pagpanaw ng mahal sa buhay. Nung mawala ang kanyang asawa na si Khadija at kasabay ng kanyang pagpanaw ang kanyang pumanaw sa taon na yun, ang kanyang tiyoy na si Abu Talib, na tinaguri ang taon ng pagdadalamhati. Masyadong nagdalamhati ang Rasulullah. Pero gumagaan ito, mga kaibigan, mga kapatid, kapag tumalima, kapag naging panatag sa ating mga puso ang paniniwala sa tadhana o pagtatanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itinuro sa atin ng Islam na lahat ng bagay ay pagmamayari ni Allah at ipinahiral lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naunawaan natin, lahat ng bagay nilikha ni Allah, pagmamayari ni Allah, pinahiram lamang ni Allah. Ang buhay, pinagkatiwala sa atin ni Allah, pagmamayari ni Allah, at siya ay Panginoon. Kung kukunin niya muli ang buhay, karapatan niya. Dapat nating paniwalaan, ay lahat tayo mamamatay, babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, isa sa sunnah, kapag may namamatay, sunnah po na tayo ay nagtata'ziyah. Pumupunta sa namatayan, nakikiramay. Sunnah po yan. Napakagandang gawain at ikaw ay ginagantimpalaan. Dahil kapag yung taong namatayan, nagluluksa, nagdadalamhati, at bilang kapatid o kamag-anak, bibisitahin mo, sunnah na pag-aani mo yung kalooban nila. Magpaalala ka, payuhan mo sila ng sabar dahil nadatnan sila ng mabigat na pagsubok. Kaya isa sa sinasabi natin, kapag may namamatay, anong sinasabi natin? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay pagmamayari ni Allah, wa inna ilayhi raji'un. At tunay na kami ay sa Kanya, kami kay Allah, kami magbabalik. Dahil lahat tayo pagmamayari, ang buhay natin, pinahiram ni Allah. Kukunin ni Allah.
May taning oras na kukunin ni Allah. Kaya isa pa sa sinasabi, lillahi ma'akhad. Kaya Allah ang kanyang, walillahi ma'ata. Kaya Allah ang kanyang ibinigay at kaya Allah din ang kanyang kinuha. Wa kullu shay'in bi ajalin musamma. Ang lahat ng bagay ay mayroong taning kada na nakasulat, nakatagda, na talagang darating kapag dumating yung taning ajal mo sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang qadar. Subhanahu, inna lillah, napakasarap. Inna lillah, wa inna ilayhi raji'un. Kaya kapag naging panatag sa'yo, natatanggap mo.